good evening po sa ating lahat. Narito na naman si Len para sa ating ika-125th day na ating sharing ng devotion video ngayon. At gusto ko lang po mag-apologize dahil kagabi, after po ng ating Thursday devotion ng Alive in Christ Hong Kong, ay talagang hindi po kinaya ng aking pakiramdam. Ang ewan ko kung na-empacho, kinabag o nalamigan ako at sobrang sumakit talaga yung tiyan ko na hindi ako mapakali. And sumuka ako. Pagkatapos ko pong sumuka, ay nilabas ko yung lahat na makinain ko or nakapagpabigat or nakapagpasakit ng sobra ng tiyan ko. Tapos ay uminom po tayo ng tubig na may asin, na mainit-init, at ayun na po, nakatulog na po ako hanggang nagising na lang ako ng umaga. Kaya nag-apologize po ako sa mga naghihintay na ating devotion ngayong gabi. Nung kagabi ay pasensya na po kung hindi po tayo nakagawa. But ayan, babawi naman tayo ngayon. And bago po ang lahat, wag natin kakalimutan na magpasalamat sa ating Panginoong Diyos sa healing at sa buhay at kalakasan na ipinagkaloob sa atin. So let us all gather into prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami, Panginoon. Nagpapasalamat, Panginoon, na bagamat dumanas man, Panginoon, ng paghihirap kagabi ang inyong lingkod, Panginoon. Ngunit salamat, Panginoon, dahil ginising niyo pa po akong muli, Panginoon, na may bagong lakas, sigla, hininga, Panginoon, at buhay upang mapaglingkuran kayo at ang aking mga amo dito sa lupa, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa kagalingan, Panginoon. At dalangin ko po ang iba pang mga dumadanas, Panginoon, ng iba't ibang mga klase ng sakit, Panginoon, kagaya sa emotionally nila, Panginoon. They are hurt, they are in pain, Panginoon, or some others, Panginoon, ay unti-unti, Panginoon, na namamatay ang kanilang spiritual na pananalig sa inyo, Panginoon. Ngunit, huwag niyo pong hahayaan, Panginoon, na sila ay makabitiw sa kanilang pagkakakapit sa inyo, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na marami pa ang mas maabot, Panginoon, ng pagbubulay-bulay namin ng inyong mga salita sa pamamagitan ng daily devotion na ito, Panginoon, sa pagpapahayag ng inyong mabuting balita ng kaligtasan na ibinigay ng iyong anak na si Jesus sa krus, Panginoon, ng kanyang sariling buhay upang mailigtas kami sa mga kasalanan, Panginoon, upang mabuhay kami muli, Panginoon, ng may kapayapaan at may mabuting relasyon sa aming kapwa, Panginoon. Kayo po nawa ang mataas at mapapurihan sa aming gagawin, Panginoon, at kayo po ang bahalang humipo sa puso at isip ng bawat isa, Panginoon, upang papasukin kayo, tanggapin ang mga buhay ninyong salita, Panginoon, at ito'y magrema o magkaroon ng application o impact sa bawat buhay ng bawat isa, Panginoon. Kayo po ang mapapurihan at ang inyong lingkod, Panginoon, ay maging kasangkapan niyo lamang po sa pagpapahayag ng inyong salita, Panginoon. Itago niyo ako sa inyong likuran ng isa ng aking labi, Panginoon, upang ang inyong karunungan, Panginoon, ang mamutawi at masambit ng aking bibig, Panginoon. Salamat din po sa paggabay ng banal na Espiritu, Panginoon, na siyang nag-i-intercede sa amin sa bawat araw, Panginoon, upang kung meron man kaming makalimutang ipanalangin, Panginoon, ay siya na ang magpapaabot sa inyo ng aming mga panalangin, Panginoon. At dalangin po namin hanggang sa pagtatapos nito, Panginoon, ay kayo ang maitaas at magkaroon ng aral na matututunan at makakapagpabago ng buhay ng bawat isa. Ito po ang aming samot-dalangin sa matamis na pangalan ng ibugtong na anak na si Jesus. Amen. So, ayan. Sabi dito sa Lucas 19:47, araw-araw si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsikapan siyang ipapatay ng mga punong pari, mga tagapagturo ng kautusan, at mga pinuno ng bayan. Message: sa inaraw-araw daw ay nagtuturo si Jesus sa mga tao sa loob ng templo, at pinagsikapan daw siya na ipapatay ng mga punong pari, mga tagapagturo ng kautusan, at mga pinuno ng bayan dahil nalalamangan sila ni Jesus sa lahat ng bagay. Application: ang mga taong nagbabalak ng masama at ipapatay si Jesus ay ang mga nasagasaan ng kanyang ginawa na pagtataboy sa mga nagtitinda sa labas ng templo. Ang mga ito ay mga maimpluwensya sa lipunan, sa pera, kayamanan, talino o pagkarelihiyoso. Dahil ang mga pinapangaral ni Jesus araw-araw ay parang mas pabor pa sa mga mahihirap kaysa mga mayaman o maimpluwensyang gaya nila. Ayaw nila na may mas makahigit sa kanila at malaman ito ng mga Romano dahil nga si Jesus ay nagpapalaya ng mga bilanggong isip at espiritu. Natatakot sila na baka hindi na
sa kanila makinig at maniwala ang mga tao at mahihirapan na silang kontrolin ang mga ito. Kaya para hindi mangyari ang kinatatakutan nila, ay nagsikap sila ng maitim na balak na ipapatay si Jesus para walang sagabal sa kanila. So, purihin na pagkabasa ng salita ng Diyos. So, yung naging topic sa ating Thursday devotion kahapon ay additional wisdom tungkol sa offense. Ayan. So, mostly of the time, ayan. And kakatapos lang nating mga ma-encounter yan. May mga kaibigan tayo at kahit ang inyong lingkod din po ay nakakaranas ng mga ganyang mga offenses na either merong mga iba na nananakot, nagbabadya sa'yo, nagsasabi ng masasama o masasakit na salita na kapag ito yung inabsorb ay talagang masasaktan ang yung damdamin, di ba, na kumbaga kung ikaw ay mapagkimkim, kung ikaw ay kinikip mo lang sa sarili mo ang sama ng loob na ito, ay darating din sa point na ito ay sasabog, na ito ay lalabas, 'di ba? Pero sabi nga, we ask wisdom for God, we pray to God kung ano yung dapat nating gawin na solusyon sa kinakarap natin na ganito na parang kumbaga ay natatapakan ng ating ego, nalalamangan tayo, 'di ba? Or mas nagagalingan tayo ng iba, 'di ba? May iba kasi, sabi ko nga, kagaya din sa ipinaliwanag ko sa iba nating mga kapatid at kaibigan na humihingi ng payo tungkol sa kapag merong nakasakit ng kanilang damdamin that caused them na para magwala, magalit, 'di ba? Makasakit, 'di ba? And wag naman na umabot sa worst scenario na tayo ay di sinasadyang magdilim ang paningin at makagawa ng krimen na mapatay natin ang ating kapwa, 'di ba? Sabi nga, ang mga nagbabalak ng masama ay hindi nagtatagumpay sapagkat ang Diyos ang nag-e-examine ng ating puso, 'di ba? Kung halimbawa, syempre hindi natin masisisi minsan, talagang darating yung ganun na halimbawa, ikaw ay pagod, 'di ba? Minsan sa mga babae, ikaw ay may hormones, 'di ba? Pwede kang magkakaregla na, pwede kang pa-menopause na, 'di ba? Or minsan kasi ang tao ganyan eh, parang ipapakita niya sa labas na masaya siya, or minsan papakita niya na parang galit-galitan siya, nagsisisigaw siya, or yung talagang akala mo war freak siya, 'di ba? Pero minsan pala sa loob may nakatago yan na sama ng loob, inggit, hinanakit, galit, 'di ba, pagkamuhi o di kaya pagseselos, dahil kung halimbawa ay meron siyang pinagseselosan na tao o meron siyang hinanakit dun sa isang taong yun, kaso hindi niya malabas o hindi niya ma-express, 'di ba? Kaya ang ginagawa niya is pinapakita niya lang ito through action. Pwedeng nagtataas siya ng kilay, pwede kapag merong tingin niya, nakatingin sa kanya, sabi niya agad, oh, bakit sama ng tingin mo sa akin? Parang ganun. 'Di ba? Pero, sabi nga, dyan natin unti-unting maiintindihan ng bawat tao na minsan hindi yung pinapakita nila sa labas, yung totoong sila, 'di ba? If you try to talk to that person, at kausapin mo siya ng mas malalim na pakipag-usap or heart to heart, malalaman mo na meron pala siyang hinanakit sa kanyang puso na need niyang ma-release, need niyang ma-let go, 'di ba? Kasi kung hindi niya yun ma-let go o hindi niya yun mailalabas, ay baka magkaroon lang siya ng sakit sa puso, baka siya ay ma-high blood, 'di ba? Tumaas ang presyon ng dugo, or worse, baka biglang mag-collapse dahil nga na cardiac arrest, dahil 'di ba yung kanyang dibdib ay nanikip sa sobrang dami pala ng sama ng loob na kinikimkim niya sa sarili niya, 'di ba? Pero sabi nga, ang ating Panginoong Yesus, alam naman niya na merong babalakin talaga sa kanya na gano'n ang mga pinuno ng mga bayan at pati mga punong pari. Subalit, nagpatuloy pa rin ang ating Panginoong Hesus sa kanyang gawain at kanyang misyon na magturo sa mga tao hanggang sa kanyang katuparan ng balak na pagpatay sa kanya, 'di ba? Dahil kung hindi naman mangyayari na ipinapatay ang ating Panginoong Hesus, ay hindi tayo malaya ngayon na ipahayag kung ano ang kanya tinapos na gawa, na tinubos tayo sa lahat ng ating kasalanan sa krus, 'di ba? Sa pagdanak ng kanyang dugo ay tayo'y natubos sa kasalanan, na kung saan yun ang pinakita ng interpretation or pahinuha, 'di ba? Or pasimula
ng idea na magkakaroon ng isang Mesiyas, magkakaroon ng isang tagapagligtas na tutubos sa kasalanan ng lahat, kung saan kay Eva at Adan ang pagdanak ng dugo ng hayop na kailangan magbihis kila Eva at Adan nang simula nang sila ay magkasala, ay pinapakita rin ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang dugo ay tutubusin niya tayo, di ba? At yun nangyari nung sa uh, the Feast of the Unleavened Bread, ayan, or the Passover, na kung saan ay ang mga Hudyo ay nilagyan ng dugo yung balas ng kanilang pinto para hindi mamatay ang mga panganay na anak na lalaki, kundi yun lamang madadaanan ng anghel ng kamatayan na walang bahid ng dugo sa balas ng kanilang pinto, which is yun na nga, yun nangyari sa mga taga-Ehipto, 'di ba? At ang naligtas ay ang mga Hudyo, ang mga naniwala, ang mga sumunod sa ipinagagawa at ipinag-uutos ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel o mga propeta o sinabi sa kanyang inutusan na si Moises na gawin ng mga Hudyo upang sila ay maligtas. So sa atin, 'di ba, ang lagi nating pinapangaral na makapagliligtas sa atin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kahit ang kamatayan, ang kahirapan, ang kagutuman, ang kauhawan, ang mga problema ay hindi mo naiisipin na nakakatakot, kundi kahit ang kamatayan ay hindi mo katatakutan dahil para sa iyo ang kamatayan ay katuparan na makikita mo na ng harapan ng ating Panginoong Diyos at ang ating Panginoong Hesus at ang lahat ng mga taong matutuwid na namuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, 'di ba? So, kung sakali man na may mga nakaka-offend sa atin, nakakasakit ng ating damdamin, 'di ba? Mas kinakailangan po na ito ay sabihin natin agad doon sa taong yun, 'di ba? Makipag-usap na maayos ng heart to heart nang sa gayon ay bago pa man sumiklab ang apoy ay ito'y usok pa lamang ay atin na itong maantala or ma-apu-up ang kumbaga mapatay na agad ang usok na magsisimula ng apoy, 'di ba? Para wala nang apoy na mangyari, ay usok pa lamang ito ay ating patayin o puksain na. At syempre, humingi tayo ng guidance sa ating Panginoong Diyos para ang ating masasabi o ang ating maipapayo sa ating kaibigan, kapatid, kakilala na nangangailangan ng pampigil ng apoy or ng sigalot during that time ay ayon sa kalooban ng Diyos or makakabuti at makakapaghilom ng kanilang pusong sugatan, ng kanilang pusong namatay, ang pananampalataya, ang pagtitiwala sa Diyos at sa kapwa dahil nga sa mga pinagdaanang sakit, paghihirap, at kung ano-ano pa man na nakapagpabigat ng kanilang damdamin. Sabi nga ang ating Panginoong Hesus ay nagpapalaya, 'di ba? Hindi lamang niya pinapalaya ang mga bilanggo, kundi pinapalaya niya ang lahat ng may mga mabibigat na pasanin. Sabi niya sa kanyang salita na, "Come to me all of you who are tired and heavy laden, and I will give you rest." Sapagkat ang pamatok ng ating Panginoong Hesus ay magaan at tayo ay kanyang nais na pagpahingahin sa kanyang presensya. So magpasakop lang tayo and anytime po na tayo ay makakaramdam na parang tumataas na ating presyon ng dugo dahil sa sobrang galit, sa sobrang inis sa isang specific na tao, sabi nga tayo bumilang ng 1 to 10 hanggang humupa yung sobrang bugso ng ating damdamin. At kung hindi pa rin nawawala ng 1 to 10, bumilang ka ng 1 to 100. Sigurado bago ka umabot ng 100 ay hindi na ganoon ka-extreme or sobrang nanginginig yung laman mo sa galit, kundi ikaw ay unti-unti nang nagiging mahinahon at gumagaan na ang iyong pakiramdam. And if you like po, pwede rin po kayong huminga ng malalim, like breathe in and breathe out, upang sa gayon ang lahat ng mga inilalagay sa iyo ng kaaway upang ikaw ay magalit, upang ikaw ay mainis, upang ikaw ay makaramdam ng mga negatibong emosyon ay tanggalin, pagalingin at i-wash away ng ating Panginoong Hesus at ng ating Panginoong Diyos, nang sa gayon ikaw ay makapamuhay ng maayos at naaayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. So nawa po ay may natutunan kayo sa ating share na devotion ngayon at bukas pong mali. At if anyone needs a prayer, if anyone needs um,
advice, ayan, a godly advice para sa mga pinagdadaanan natin. We're open po, you can kindly send a message, or if you like to call, you can send a call, or you can call, basta gabi na lang po pagpahinga na ng inyong lingkod. So, let us all gather into prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan at muli nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa panibagong aral na aming napagbulay-bulayan ngayon, Panginoon. Nanawa, Panginoon, ang aming puso ay hindi namin punuin, Panginoon, ng galit, Panginoon, bagkus punuin namin to ng pag-ibig, pangunawa at pagpapatawad sa kung sino man na nakakasakit sa amin, Panginoon, sapagkat alam namin, Panginoon, nakatulad sa inyong panalangin, Panginoon, na dahil sa pagpapatawad ninyo sa aming kasalanan, Panginoon, ay kaya rin namin, Panginoon, na mapatawad kung sino man ang nakakasakit, nakaka-offend sa amin, Panginoon, o mga nagbabalak ng masama sa amin, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na hindi magtatagumpay ang lahat na may mga samang balakin, Panginoon, ang mga may masasamang sinasabi na mga sumpa at kung ano pa man sa amin, Panginoon. We declare, Panginoon, na hindi magwawagi ang gawa ng kaaway, Panginoon, sapagkat matagal nang talunan si Satanas, Panginoon, 2,000 years ago, dahil sa tinapos na gawa ng iyong anak na si Jesus, Panginoon. Kaya mananatili kami, Panginoon, na matibay at matatag sa aming pananalig at pananampalataya sa inyo, Panginoon. At unti-unti, Panginoon, we will grow from glory to glory, Panginoon, upang masunod ang inyong kalooban para sa amin, Panginoon. Ang mahalin ng aming kapwa, unawain ng aming kapwa, mahalin ng aming kapwa, at walang pipiliin sa aming kapwa, kagaya ng inyong anak na si Jesus sa ginawa niya sa mundong ito nung siya ay narito pa lamang, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang banal na Espiritu ang siyang laging gumabay sa amin, Panginoon, at mag-convict sa amin, Panginoon, na kung sakali man, Panginoon, na may nakapagpapabigat sa aming damdamin, Panginoon, ay i-let go namin ito, Panginoon, at ibigay namin ito sa inyo, Panginoon. At alam namin na kayo ang kakaharap ng mga battle ng aming buhay, Panginoon. At ano man, Panginoon, ang pinagdadaanan ng bawat isa sa buong mundo, Panginoon, ito man ay financial, Panginoon, sa negosyo, sa trabaho, Panginoon, sa pinagkakakitaan, mga utang, Panginoon, o ano pa mga problema ng bawat isa, Panginoon, pagdating sa financial, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na kayo ang magpo-provide sa pangangailangan ng bawat isa, Panginoon. Sabi niyo nga sa inyong panalangin, Panginoon, na give us our daily bread, Panginoon. At alam po namin na hindi niyo kami pagkukulangin sa bawat araw, Panginoon, sapagkat ang inyong biyaya ay sapat at higit pa, Panginoon. Gayon din, Panginoon, ang lahat na may mga karamdaman na physical, Panginoon, anumang klaseng mga physical na sakit ito, Panginoon, winawasak at nilulupit po namin ito, Panginoon, sa pamamagitan ng dugo at mga sugat, Panginoon, at latay ng inyong anak na si Jesus na dumanak sa krus, Panginoon, ang siyang naglinis at nagpagaling sa amin, Panginoon. At anuman, Panginoon, ang mga emosyonal, Panginoon, at spiritual na sakit ng bawat isa, Panginoon, we pray, Lord God, that you are a healer, Panginoon, at hindi mo hayaan, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, ay mananatiling may sakit, Panginoon, at nagpapahirap sa kanilang mga damdamin, Panginoon, at kanilang isip, ang mga problema, ang mga kaaway, Panginoon, o di kaya ay tungkol sa buhay, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na lahat ng bagay, Panginoon, na mabubuti at magagandang bagay, Panginoon, ay nagbumula sa inyo, Panginoon, at willing kayo, Panginoon, na ipagkaloob ito sa mga taong tatanggap sa inyong anak na si Jesus at sa inyo bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay, at hayaan kayong maghari sa puso at isip ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lalong higit, Panginoon, ang pakisalamuha po namin sa aming kapwa, Panginoon, socially, Panginoon, kayo po ang siyang gumabay, Panginoon, upang lahat ng taong aming makakausap, makikita at makikilala, Panginoon, ay maging pagpapala kami sa kanila sa iba't ibang aspeto, Panginoon. Ito man ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng payo, Panginoon, pagpapagaan ng kanilang loob, Panginoon, pagtulong sa kanila financially, spiritually, emotionally, Panginoon, at sa ano pa mga bagay na kakailanganin ng bawat isa, Panginoon. At nawa, Panginoon, maging harmonious ang ugnayan ng bawat isa, Panginoon, ang mga amo at ang kanilang mga alila or mga katulong, Panginoon, ang mga may-ari ng kumpanya, Panginoon, at ang kanilang mga manggagawa, Panginoon, at lahat, Panginoon, ng mga tao sa buong mundo, Panginoon, ay magkaroon ng pagkakaunawaan, Panginoon, upang maging masaya at payapa ang mundo ito, Panginoon. Ang mga banta ng gera, Panginoon, ay binawasak namin at alam namin, Panginoon, na hindi magtatanggumpay, Panginoon, bagkus ay mas magkakaroon ng maayos na pag-uusap, Panginoon, nang sa gayon ay
maisaayos, Panginoon, na anumang gulo o gusot na nangyayari sa bawat bansa, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na biyayaan niyo, Panginoon, ang lahat ng mga tao sa buong mundo, Panginoon. Lalong higit, Panginoon, ang nagnanais, Panginoon, na mapuntahan ang lahat ng mga bansa, Panginoon, upang maipahayag ang inyong mabuting balita, Panginoon. At kami, Panginoon, na ginagamit namin, Panginoon, ang aming mga gadget, Panginoon, ng mga social media, Panginoon, upang mapalawig pa ang inyong kaharian dito sa mundo, Panginoon. Ay bigyan niyo po ng lakas, Panginoon, ng boldness, Panginoon, ng karunungan, Panginoon, na nagmumula sa inyo, Panginoon, upang ang mga maibuka ng aming bibig, Panginoon, ay tanging nakalulugod lamang sa inyo, Panginoon. Tanging mga salita ninyo, Panginoon, na nais ninyong maipahayag, nais ninyong masabi, maipabatid, Panginoon, sa mga tao, lalong higit, Panginoon, sa mga wala pang pagkilala sa inyo, sa wala pang matibay na relasyon sa inyo, Panginoon, at hindi pa kayo nakikilala ng lubusan o kahit unti-unti sa pamamagitan ng pag-aaral ng inyong mga salita, Panginoon. Nais po ng inyo, Panginoon, na madiskubre ng bawat isa, Panginoon, na ang nilalaman ng inyong mabuting balita, Panginoon, ay ang inyong mga pamana para sa bawat isa sa amin, Panginoon. Isang pamana sa pamumuhay ng mapayapa, sa pamumuhay ng to the fullest, Panginoon, at i-enjoy namin ang buhay, Panginoon, na naglilingkod sa inyo, naglilingkod sa aming kapwa, Panginoon, at masaya at nagmamahalan at nagpapatawaran ang bawat isa, Panginoon. Kayo po nawa, Panginoon, ang madakila sa aming mga buhay, Panginoon, at gabayan niyo po kami upang magkaroon pa na mahabang buhay na ilalagi dito sa mundo, Panginoon, nang sa gayon, Panginoon, ang lahat ng lakas namin, buhay at hininga ay maialay lamang para sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Dalangin po namin na maabot ang lahat ng puso at isip ng bawat tao, Panginoon. Alam po namin na walang mahirap sa inyo, Panginoon. Lahat ng ninanais nyo, Panginoon, na maabot ng inyong mga salita ay maaabot sa pamamagitan ng inyong mga tagapagpahayag, mga pastor, pari, mga manggagawa, mga misyonero, Panginoon, o mga kagaya nito, Panginoon, na nagde-devotion, Panginoon, para sa inyo, Panginoon, upang mapapurihan kayo muli. Pinabalik po namin na lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night po sa ating lahat and God bless. Ayan, medyo napahaba ang ating share ng devotion video. Sorry po. Bye!